Isang menor de edad ang namasukan lang sana bilang agent sa isang construction company para kumita. Pero iba ang naging resulta. Siya'y nabuntis matapos pagsamantalahan di umano ng kanyang amo. Ang kwentong yan, tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Isang buwan matapos ang pagbubuntis ng menor de edad na si Giselda kasama ang kanyang nanay Yoli, hindi nila tunay na mga pangalan, lakas loob nilang ikinwento sa Resibo ang problemang dinadala nilang mag-ina. Ayon sa kwento ni Giselda, sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral, namasukan siya bilang isang agent sa construction company noong Agosto ng nakaraang taon. Dito, nakilala niya ang may-ari ng kumpanya na si Jose. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait at maalaga raw na boss si Jose ayon sa dalagita. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas, si Jose tila nagiging extra friendly na raw kay Giselda. Niyaya siya ni Jose para mananghalian sa isang restaurant sa Marikina. Pero sa kalip na kainan, bumiglang liko raw si Jose sa isang hotel. At nang makapasok sa kwarto, dito na raw pinagsamantalakan ni Jose ang nooy menor de edad na si Giselda. Natatakot ako kasi baka nga saksakin niya ako nung patalim na hawak niya. Tinatry ko naman lumaban nung time na yun kasi malakas siya. Sabi niya, huwag kang maingay, huwag kang sisigaw kasi kapag sumigaw ka, papatayin ko buong pamilya mo. Dahil sa matinding takot, hindi raw agad nakapagsumbong sa mga otoridad si Giselda. May 31, 2024, nanganak na si Giselda. Ito po yung birth certificate po ng bata. Katunayan po na nanganak po yung anak ko doon po sa bunga po ng kasamaang ginawa po niya. July 22, 2024, kasama ang Resibo, nagtungo ang barangay VAUSI officers ng San Isidro para imbitahan ang akusadong si Jose na humarap sa mag-inang Yoli at Giselda. Nagpaunlak si Jose sa imbitasyon ng barangay. Ilang saglit pa, dumating na rin si Jose. Dito na nagpanting ang teka ng mag-ina. Talaga! Walang pwedeng makiusap sa ginawa! Makikiusap ka! Pero bago matapos ang harapan, si Jose humirit pa ng tila magdidiin na inabuso niya ang biktima. Paano mo ba mapapatunayan hindi lang sa beses kayo? Kaagad namang sinagot ng barangay VAUSI ang tanong ni Jose. Hindi po, hindi po yun natatanggap man ng batas, sir. Na sasabihin kasi nasa minor pa siya. Hindi pa kaya, wala pa siyang kakayanan magdesisyon. Nakapanayam ng Resibo si Jose. Depensa niya, nadala lang daw siya ng kanyang damdamin para sa dalagita. Siguro ano tayo, nagkagusto? Ano ba, nagkagusto siguro? Hindi mo para, kita, dahil, bata ka, wala naman akong ganun. Nitong July 22, 2024, nagpunta na sina Giselda at Yoli sa National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Their Children o NBI VAUSI para formal lang isampa ang kasong rape laban kay Jose. Kailangan ma-prove talaga natin ang consistency ng kanyang statement sa base naman sa mga kaso na nakarating sa ating Korte Suprema. Pinaniniwalaan or sinasabi na credible yung mga witnesses na kahit yun lang yung testimony na mayroon tayo. Para sa mag-ina, malayo pa raw bago nila makamit ang ganap na hustisya pero mas gumaan na raw ang kanilang pakiramdam. Palakas po ng palakas yung pag-asa na talaga pong makakamit po natin yung hustisya.